Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,471-78. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sigurado ka bang pakiramdam mo ay kontrolado mo ang mga bagay-bagay? Tanong ng World Cleansing Divine Water. Oo. Tumango si Alvin. Pagkatapos, sinabi ng World Cleansing Divine Water, sige. Subukan mong kontrolin ang espasyo sa iyong paligid ngayon, at titingnan ko. Kung totoo na nagawa mong bahagyang maunawaan ang mastery daw, magiging maayos ang iyong kinabukasan kahit na matapos mong makamit ang pagka-Diyos. May bahid ng pananabik din na maririnig sa boses ng World Cleansing Divine Water nang magsalita ito. Pumikit si Alvin at inalis ang lahat ng hindi kinakailangang kaisipan sa kanyang isipan. Ang mga sinag ng espada na nabuo ng kanyang celestial origin energy na pinalakas ng batas ng kalawakan ay nagtipon at umikot na parang isang maliit na buhawi sa paligid niya. Nang bigla niyang imulat ang kanyang mga mata, nawala ang maliit na buhawi. Sinuntok niya ang hangin sa harap niya bago pa man magsimulang umikot at umalangaw-ngaw ang hangin na parang mapupunit ang mga ito anumang oras. Swoosh! Binawi ni Alvin ang kanyang kamao at binitawan ang kanyang kamay. Kasabay noon, tumigil ang pag-alon at pag-alon ng hangin, bumalik sa normal. Kasunod nito, ibinuka niya ang kanyang mga braso na parang isang condor na nagbubuka ng mga pakpak. Nagsimulang mag-alon at mag-alon ang hangin sa paligid niya bago siya biglang nawala sa paningin. Nang tumigil ang pag-alon ng espasyo, muling lumitaw siya. Ano sa tingin mo? Tanong ni Alvin sa World Cleansing Divine Water. Matapos gamitin ang kanyang celestial origin energy at ang kanyang batas ng kalawakan, sumunod siya sa kanyang kutob batay sa kakaibang pakiramdam ng kontrol na mayroon siya sa kalawakan sa paligid niya. Sa oras na iyon, pakiramdam niya ay naging kaisa siya ng kalawakan sa paligid niya. Sa isang pag-iisip lamang, kaya niyang kontrolin ang kalawakan sa paligid niya na parang siya ang Panginoon ng kalawakan. Matapos mawala ang boses ni Alvin, ang espasyo sa itaas ng kanyang ulo ay nagsimulang mag-iba at mag-alon bago biglang lumitaw ang isang maliit na tigre at nahulog sa kanyang mga kamay. Sa sandaling ikinulong niya ang kanyang kamay dito, agad itong nawala. Ito talaga ang mastery daw. Bulalas ng World Cleansing Divine Water. Medyo natigilan si Alvin, Sister Water, ikaw, mukhang tuwang-tuwa ka rito. Oo nga. Nawalan pa nga ako ng kontrol saglit, sagot ng World Cleansing Divine Water na nakabawi na ng katahimikan, hindi mo lang nasimulang maunawaan ang mastery daw, kundi nasa paunang yugto ka na ng pag-unawa at paglikha nito. Sa katunayan, ang iyong mastery daw ay maihahambing sa iyong space sword daw. Ang iyong space sword daw ay hindi gaanong bumuti nitong mga nakaraang araw. Ang World Cleansing Divine Water ay palaging nakasunod sa pag-unlad ni Alvin bago pa man ito makarating sa Heavenly Palace ng Primeval Heaven. Kaya naman, alam niyang bahagyang bumuti lamang ang space sword daw ni Alvin. Samantala, gulat na gulat pa rin si Alvin sa mga salita ng World Cleansing Divine Water. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang mastery daw ay kapantay ng space sword daw na ito. Kung tutuusin, nagawa niyang umunlad ng maayos kasama ang space sword daw dahil sa kanyang amo at sa matibay na pundasyong itinayo niya noong siya ay nasa mundong-mundo. Paano siya hindi mabibigla nang marinig niya na ang kanyang mastery daw ay nasa parehong antas na ng kanyang space sword daw? Sa katunayan, pareho lang kung ang isang tao ay maging isang supreme powerhouse sa pamamagitan ng pagmaster ng isa sa 4 na supreme laws o pag-evolve ng isa sa 5 banal na elemento patungo sa huling anyo nito. Ang mahalaga ay ang Tao. Halimbawa, pagkatapos ganap na mamaster ang isa sa 4 na supreme laws at pagsamahin ang lahat ng lalim nito, magbubunga ito ng isang Tao na hiwalay sa weapon Tao. Maaari itong maging ang Devouring Tao, ang Limitless Tao, o ang Mastery Tao. Pareho lang ito kapag na-evolve mo na ang isa sa 5 banal na elemento patungo sa huling anyo nito. Upang maging isang supreme powerhouse, dapat mong ganap na mamaster ang isa sa 4 na Tao ng langit at lupa. Pagkatapos itong mamaster, ang Supreme Divine Tribulation ay bababa mula sa kalangitan. Kung kaya mong tiisin ang tribulation, pagkatapos nito, ikaw ay magiging isang supreme powerhouse. Mas malalim na naunawaan ni Alvin ang mga supreme powerhouse matapos niyang marinig ang paliwanag ng World Cleansing Divine Water.
Dati, ang alam lang niya ay ang pagkakaroon ng isa sa 5 banal na elemento o pag-unawa sa isa sa 4 na supreme laws ay makakatulong sa isang tao na maging isang supreme powerhouse. Pagkatapos lamang niyang makilala si Bert Ing, sa kanya natutunan na posible ring maging isang supreme powerhouse sa pamamagitan ng paglikha at pagmaster ng isang DAO. Matapos niyang marinig ang mga salita ng World Cleansing Divine Water, sa wakas ay napagtanto niya kung ito ba ay ang 5 banal na elemento o ang 4 na supreme laws, lahat ng ito ay humahantong sa mga DAO. Paano mo nagawang lumikha ng isang mastery DAO? Tanong ng World Cleansing Divine Water. Sabi nito, kahit na mayroon ka ng Supreme Powerhouse Divinity para tulungan kang maunawaan ang batas ng kalawakan, hanggat hindi mo palubusang napagsasama ang lahat ng kalaliman, hindi mo dapat nagawang lumikha ng isang Mastery DAO, isang Limitless DAO, o isang Devouring DAO. Hindi rin ako sigurado. Gayunpaman, medyo sigurado akong may kinalaman ito sa Supreme Powerhouse Divinity. Kahit si Alvin ay hindi alam kung bakit siya siguradong may kinalaman ang Supreme Powerhouse Divinity sa paglikha niya ng Mastery DAO. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, imposible ito, nalilitong sabi ng World Cleansing Divine Water, sa pagkakaalam ko, kahit ang Supreme Powerhouse Divinity ay hindi makakatulong sa mga eksperto, na nakapag-master na ng isang DAO at nakamit ang pagka-Diyos, na lumikha ng isa pang DAO kung hindi pa nila lubusang napagsasama ang lahat ng kalaliman mula sa mga batas na kanilang nauunawaan. Gayunpaman, nagawa mo talagang lumikha ng isang mastery DAO bago mo pinagsasama ang lahat ng iyong kalaliman at naging isang Diyos. Maliban na lang. Bigla itong natigilan. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-aalangan siyang nagsabi, maliban na lang. Sumingit si Alvin, tinapos ang mga salita ng World Cleansing Divine Water, maliban na lang kung ang aking Supreme Powerhouse Divinity ay kabilang sa isang Supreme Powerhouse na nakaunawa ng 3 uri ng DAOs. Oo. Itinaas ng World Cleansing Divine Water ang boses nito habang seryosong sinabi, gayunpaman, imposible iyon. Sa pagkakaalam ko, kahit ang mga Supreme Powerhouse na nakakaintindi ng 2 DAO ay bihira. Ang mga Supreme Powerhouse na ito ay kayang lumikha ng Realms of Gods. Para naman sa mga nakalikha ng 3 DAO, maiisip mo lang kung gaano sila kabihira. Bukod sa kakayahang lumikha ng Realms of Gods, madali rin nilang masisira ang isang Realm of Gods. Alam na ni Alvin noon pa man na isang tiyak na bilang lamang ng mga Realm of Gods ang maaaring umiral ng sabay-sabay. Upang makapagtayo ng isa pang Realm of God, isa sa mga umiiral na Realm of Gods ay kailangang sirain upang mapanatili ang bilang. Ang labi ng Realm of Gods na kanyang nakatagpo noon ay isa na winasak ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Pagkatapos, nagtanong ang World Cleansing Divine Water, sa tingin mo ba talaga ay mamamatay ang isang taong may ganitong pag-iral, at maiiwan ang kanyang Supreme Powerhouse Divinity? Hindi. Umiling si Alvin. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit nagdududa ang World Cleansing Divine Water kanina. Lumalabas na napakabihirang para sa isang Supreme Powerhouse na lumikha at makabisado ang 3 DAO ng sabay. Gayunpaman, ito rin ang tanging paliwanag para sa iyong paglikha ng Mastery DAO, sabi ng World Cleansing Divine Water. Sa loob-loob nito, naguguluhan pa rin ito, sinusubukang alamin kung paano namatay ang isang pambihirang pag-iral, tulad ng isang Supreme Powerhouse na napag-master ng 3 DAO. Mayroon bang mga Supreme Powerhouse na lumikha at nakapag-master ng lahat ng 4 na DAO? Kung mayroon man, posible na ang may-ari ng aking Supreme Powerhouse Divinity ay napatay ng isang powerhouse na nakapag-master na ng 4 na DAO. Isang Supreme Powerhouse na nakapag-master ng 4 na DAO. Sandaling natigilan ang World Cleansing Divine Water sa tanong na ito. Pagkatapos, buong kumpiyansa nitong sinabi, batay sa aking nalalaman, wala pang Supreme Powerhouse na nakapag-master ng lahat ng 4 na DAO. Hindi na kailangang sabihin, ang pagmaster ng 4 na DAO ay ang pangarap ng lahat ng mga nakapagmaster na ng 3 DAO. May mga bulong-bulungan pa nga kung paano makakaangat ang isang tao sa langit at lupa pagkatapos niyang makamaster ng 4 na DAO. Sinasabing ang mga Supreme Powerhouse na ito ay maaaring magpawalang bisa sa tuntunin ng pagkakaroon ng isang takdang bilang ng mga Realm of Gods. Sa panahong iyon, maaaring mayroong 10 o 100 Realm of Gods. Huminga ng malalim si Alvin nang maisip niya ang daan-daang kaharian ng mga Diyos. Kung mangyari iyon, hindi ba't ang mga Diyos ang mamamahala sa mga kaharian ng Devata?
Sa panahong iyon, kahit ang mga emperador sa langit ay magiging kasing karaniwan ng mga gala. Buong gabing nakipag-usap si Alvin sa World Cleansing Divine Water, pinag-uusapan ang apat na daos ng langit at lupa bago lumipat sa ibang paksa. Itinigil lamang niya ang pag-uusap nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Lizardo nang malapit nang magsimula ang ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Bagamat marami pa siyang tanong para sa World Cleansing Divine Water, mapuputol lamang niya ang koneksyon ng kanyang maliit na mundo sa labas ng mundo. Nakita ni Alvin si Lizardo na kanina pa naghihintay sa kanya pagkalabas niya mula sa bahay na gawa sa kahoy. Tara na. Matapos batiin si Lizardo, nagtungo ang dalawa sa lugar ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Tutal, malapit nang magsimula ang ika-4 na round. 3,472. Mula sa 300 kalahok sa ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, 100 kalahok ang pipiliin. Sa ika-4 na round din naging mas seryoso ang mga labanan dahil ang 300 kalahok na nakarating sa round na ito ay hindi pangkaraniwan. Kahit ang pinakamahina sa kanila ay maihahambing sa mga nangungunang one-star gods of war. Ang 300 kalahok na ito ay maituturing pang ang mga haligi sa ilang ordinaryong puwersang nasa antas langit. Halimbawa, sa Heavenly Pool Palace na sandaling sinalihan ni Alvin, mayroong siyam na may titulong Celestial Emperors. Ang pinakamahina sa siyam na may titulong Celestial Emperors ay isang one-star God of War na medyo matanda na. Lahat ng mga kalahok na hindi lamang limitado sa mga tao kundi pati na rin ang mga Celestial Beasts, Celestial Plants, at Celestial Rocks, ng Devata Realms, Battle of the Geniuses ay pawang wala pang 1,000 taong gulang. Sa average na 300 kalahok mula sa 81 Devata Realms, mayroong 4 na kalahok na kumakatawan sa bawat Devata Realm. Kung ipagpapalagay na ang bawat isa sa 81 Devata Realms ay may parehong bilang ng mga kinatawan sa ika-4 na round, dapat ay mayroong 4 na kalahok mula sa bawat Devata Realms. Kapag ang 100 kalahok ay nakarating sa ika-5 round, halos 1 kalahok na lamang mula sa bawat Devata Realms. Nagkataong narinig ni na Alvin at Lizardo ang mga salitang ito nang dumating sila sa lugar ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Nakangiting tanong ni Alvin kay Lizardo, "Lizardo, may tiwala ka ba?" Kahit ang pinakamahina sa 100 kalahok na makakarating sa ika-5 round ay maihahambing sa isang nangungunang 2-star God of War. Karamihan sa kanila ay magiging kasing lakas ng 3-star Gods of War o mas malakas pa. Hindi ako nag-aalala tungkol sa pagiging nasa top 100. Gayunpaman, hindi ako gaanong kumpiyansa tungkol sa pagraranggo sa top 30, umiling si Lizardo at sumagot ng may mapait na ngiti, hindi ko maiwasang isipin kung minsan kung gaano kaganda ang magiging labanan ng mga henyo pagkatapos ng 200 o 300 taon. Kung ganoon nga, may kumpiyansa ako na mapapabilang sa top 10 o top 3, lalo na ang top 30. Kung hindi ka sasali, may kumpiyansa pa nga ako na mauna sa pagraranggo. Pwede mo pa ring hangarin na mauna kahit nakasali ako, nakangiting sabi ni Alvin. Hindi, umiling si Lizardo at sinabing, napakatalentado mo. Isa kang halimaw kahit noong nasa mundo pa tayo. Isipin mo. Nanalo na ba ako sa isang kompetisyon laban sa iyo? Mula sa Henyo Camp ng Iron Blood City hanggang sa martial competition ng 10 dinastiya at sa sekretong zona ng Dark Clan Territory, palagi mo akong natatalo. Sa puntong ito, sumuko na ako sa pakikipagkompetensya sa iyo. Sa katunayan, itinuring ni Lizardo ang kanyang sarili na mapalad. Sa lahat ng nasa Genius Camp ng Iron Blood City sa Mundane Realm, siya at si Alvin lamang ang nakarating sa pinakamalayo. Bihira para sa isang Mundane Realm na magkaroon ng 2 tao na umaabot ng ganito kalayo. Bago niya muling nakilala si Alvin sa lihim na zona ng Dark Clan Territory at natuklasan ang cultivation base ni Alvin, hindi niya naisip ng isang beses na nalampasan na niya si Alvin. Sa kasamaang palad, pagkatapos makilala si Alvin, mabilis siyang nakawala sa ideyang iyon. Sa puntong ito, tinanggap na niya ang katotohanan na hindi niya matatalo si Alvin. Hindi na niya iniisip si Alvin bilang tao, kundi isang napakalaking talento. Marahil, alam niya kung gaano ito kalungkot. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng pagkailang nang marinig ang mga sinabi ni Lizardo. Dahil alam niyang totoo iyon, tila mapagkunwari na sabihin ng iba para lang aliwin si Lizardo.
Sa katunayan, kung may sasabihin man siya, maaari pa niyang ipagsapalaran ang pagpapahid ng asin sa sugat ni Lizardo. Bumalik sina Alvin at Lizardo sa kani-kanilang mga upuan. Pagdating nila, nakita nila sina Jude, Sydney, Chanyu, Troy, at John Rick na nakaupo rin sa kani-kanilang mga upuan. Nandito na kayong dalawa sa wakas. Nagliwanag ang mga mata ni Sydney nang makita sina Alvin at Lizardo. Hindi mo alam kung gaano katensyonado at ka-awkward ang pakiramdam para sa ating apat na makasama ang isang taong walang emosyon. Maaga ka, sabi ni Alvin kay Jude matapos ilipat ang tingin mula kay Sydney. Tumango si Jude bilang tugon. Tila bahagyang natunaw ang malamig niyang ekspresyon. Nang makita ito, patuloy na sinabi ni Sydney nang nanlalaki ang mga mata, "Hoy, Alvin, may relasyon ka ba sa kanya?" Kasing lamig siya ng bloke ng yelo sa lahat, pero ikaw lang ang sinasagot niya. Maaari kayang ang dalawang gwapo at matatalinong binata na ito ay may gusto sa mga lalaki. Walang mag-iisip na pipi ka kahit hindi ka magsalita, sabi ni Alvin. Pakiramdam niya ay talagang sinasabi ni Sydney ang nasa isip niya nang hindi iniisip ang anuman. Hindi ba alam ni Sydney na mayroon siyang mga asawa at anak? Bagamat kamakailan lamang nakilala ni Alvin si Sydney, alam niyang malaya ang espiritu ni Sydney. Marahil, masyadong matagal ang ginugol ni Sydney sa bundok kaya naging mahirap siyang makihalubilo. Humagalpak ng tawa si Lizardo bago nagtanong, "Sydney, hindi mo ba alam na may mga asawa at anak na si Alvin?" Natigilan si Sydney. Hindi ko talaga alam. Pagkatapos sabihin iyon, sumulyap si Sydney kay Jude. Kahit hindi ito nagsalita, ang kanyang mga iniisip ay nakasulat sa kanyang mukha. Halata na iniisip pa rin niya na may gusto si Jude sa mga lalaki at na si Jude ay may hindi nasusukli ang nararamdaman para kay Alvin. Hindi ako magdadalawang isip na dukutin ang mga mata mo kung titingnan mo ulit ako, malamig na sabi ni Jude kahit nakapikit ang mga mata. Nang marinig ang mga salitang ito, dali-daling iniwas ni Sydney ang kanyang tingin. Ayaw niyang magalit ang malamig at uhaw sa dugong si Jude dahil lamang sa isang maliit na bagay. Hindi na kailangang sabihin, hindi lang si Sydney ang nag-isip na si Jude ay walang puso at uhaw sa dugo. Maraming tao ang may parehong opinyon tulad niya. Magkakaroon ako ng pagkakataong turuan ka ng leksyon sa lalong madaling panahon, bulong ni Sydney nang mahina matapos niyang iiwas ang tingin. Bagamat hindi malakas ang boses ni Sydney, malinaw na narinig ng iba ang kanyang mga salita. Hindi tulad ng iba na nag-iisip na nagrereklamo lamang si Sydney, hindi maiwasan ni Alvin na magtaka kung sapat ba ang lakas ni Sydney para labanan si Jude. Si Sydney ay naging lubhang misteryoso hanggang ngayon. Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas o kung gaano kalakas ang kanyang Panginoon. Ang alam lang nila ay dapat siyang maging kasing lakas ng isang two-star God of War, kahit man lang. Bahagyang umiling si Alvin habang iniisip ang sarili, gayunpaman, kakailanganin niyang ipakita ang higit pa niyang lakas sa ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Sa katunayan, karamihan sa mga taong itinatago ang kanilang lakas ay kailangang magpakita rin ng higit pa nilang lakas. Gaya ng itinuro ng Panginoon ni Alvin na si Bert Ing, kakaunti lamang sa mga kalahok, kabilang sina Alvin at Jude, ang nagpakita ng lakas na maihahambing sa isang 3-star God of War o mas malakas pa bago ang ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Ang iba, sa kabila ng kanilang lakas, ay nagpakita lamang ng lakas na maihahambing sa isang nangungunang 2-star God of War. Halos lahat ng mga emperador sa langit at mga matataas na opisyal mula sa templo ng titulo ay dumating na. Malapit nang magsimula ang ika-4 na yugto. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakatuklas sa mga emperador sa langit mula sa iba't ibang Devata Realms at dumating na ang mga matataas na opisyal mula sa Title Temple. Sa oras na ito, naramdaman muli ni Alvin ang nag-aalab na titig ni Ares, ang dakilang emperador ng araw sa langit, sa kanya. Ang titig ni Arcee parang titig ng isang mandaragit na nakatitig sa kanyang biktima. Nagdulot ito ng kilabot sa kanyang gulugod. Marahil, dahil sa impluensya ni Sydney, kaya't sandali pa niyang naisip kung may gusto ba si Ares sa mga lalaki. Di nagtagal, dumating sina Bert Ing at Finian, ang emperador ng langit, nagtatawanan at nag-uusap na parang matalik na magkaibigan. Bukod sa Heavenly Emperor ng Luo River Heaven, naroon din ang iba pang 80 Heavenly Emperors. Sa oras na ito, sa wakas ay nagpakita na si Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple.
Malamang ay kanina pa siya nakarating sa lugar ngunit nagpakita lamang siya pagkatapos dumating ang lahat. Sigurado akong alam ninyong lahat ang mga patakaran ng ika-4 na round ng Devata Realms, Battle of Geniuses, pinakamainam para sa lahat na maging 100% na nakatutok sa round na ito. Hindi magiging madali ang mapabilang sa 100 na makakarating sa susunod na round, sabi ni Zukai. Pagkatapos niyang magsalita, tiningnan niya ng makahulugan ang mga kalahok. Sa ika-4 na round ng Devata Realms Battle of Geniuses, ang 300 kalahok ay unang hahatiin sa dalawang grupo na binubuo ng tig 150 kalahok bawat isa. Kasunod nito, ang Title Temple ay magsasaayos ng isang labanan para sa mga kalahok sa bawat grupo. Dahil ang mga kalahok ay natalo sa mga labanan, kapag 150 kalahok na lamang ang natitira, sila ay hahatiin muli sa dalawang grupo na tig 75 kalahok bawat isa. Kasabay nito, ang 225 kalahok na natalo sa kanilang mga laban noong ika-4 na round ay maglalaban-laban hanggang sa 25 na lamang ang matira. Sa oras na iyon, mayroong 100 kalahok na kwalipikadong umaban sa susunod na round at 200 kalahok na natalo sa kanilang mga laban noong ika-4 na round. Sa pamamagitan nito, ang 200 kalahok na natalo ay maaaring hamanin ang sinuman sa 100 kalahok na nakatakdang umaban sa susunod na round. Magpapatuloy ito hanggang sa maibigay ng lahat ng kalahok ang mga hamon. Sa pamamagitan nito, ang nangungunang 100 kalahok ay tuluyang uusad sa susunod na round. Sa mas simpleng salita, ang ika-4 na round ay halos kapareho ng ika-3 round. Sa halip na bigyan ng 3 pagkakataon na magbigay ng hamon, ang mga kalahok ay maaaring magbigay ng hanggang 10 hamon sa ika-4 na round. Ang isa pang pagkakaiba ay sa pagsisimula ng ika-4 na round, ang Title Temple ang magpapasya kung aling mga kalahok ang maglalaban-laban. 3,473. Hahatiin nila ang 300 kalahok sa dalawang grupo na may tig 150 kalahok, at sila ang mag-aayos ng mga laban sa mga unang round. Marami sa 300 kalahok ang hindi napigil ang sumimangot ng marinig ang mga salita ni Zukai kahit na handa na ang kanilang isipan na harapin ang mga ihaharap sa kanila ngayon. Dahil ang Title Temple ang mag-aayos ng mga labanan, hindi ba't nangangahulugan ito na mayroon silang pagkakataong gamitin ito sa kanilang kalamangan? Dahil ang Title Temple ang mag-aayos ng mga labanan sa mga unang round, maaaring makipagtagisan ang Title Temple ng mahihinang kalaban sa kanilang mga kinatawan. Gayunpaman, kung hindi malakas ang kanilang mga kinatawan, hindi pa rin nila malalampasan ang mga susunod na round. Dahil dito, walang nagsalita kahit na hindi sila nasisiyahan. Bukod dito, dahil ang Title Temple ang nag-organisa ng labanan ng mga henyo, nararapat lamang sa kanila ang kaunting pribilehiyo. Higit sa lahat, hindi nito naapektuhan ang pagiging patas ng kompetisyon. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang mga kalahok na hindi nasiyahan sa mga patakaran ay karamihan sa mga mahihinang kalahok na nasa pinakamababang ranggo sa 300 kalahok. Ang mga kalahok na natural na malakas at may kumpiyansa ay hindi nababahala. Wala silang pakialam kung bibigyan ng espesyal na pagtrato ng Title Temple ang mga kumakatawan sa kanila. Tutal, hanggat mayroon kang lubos na lakas, magagawa mong durugin ang mga kalahok na nakatanggap ng espesyal na pagtrato. Ito ang kumpiyansa ng malalakas. Dahil napakarami ninyo, 5 labanan ang magaganap ng sabay-sabay. Ikinumpas ni Zukai ang kanyang manggas pagkatapos niyang magsalita. 5 harang ang nagprotekta sa 5 battle ring sa loob lamang ng isang iglap. Gagamitin ang mga battle ring na ito sa ika-4 na round. Ang sino mang mapipilitang makalabas ng light barrier ay ituturing na eliminated. Kung gusto mong sumuko, durugin ang Jade Token na hawak mo. Kung mamatay ka, hindi mananagot ang kalaban mo, sabi ni Zukai habang itinuturo ang kanyang tingin sa mga kalahok, pakitaas po kayo sa ere. Ibibigay ko na ang mga Jade Token ngayon. Hindi nagtagal at natanggap ng 300 kalahok na nakarating sa ika-4 na round ang kanilang mga Jade Token. Bukod sa mga magaan na harang na nakapalibot sa mga battle ring, mayroon ding mga transportation formation sa bawat battle ring na maghahatid palabas sa isang kalahok pagkatapos niyang durugin ang kanilang Jade Token. Pagkabalik sa kanyang upuan, biglang may pumasok na ideya sa isipan ni Alvin. Kung gusto kong patayin ang kalaban ko, iniisip ko kung mapipigilan ba ng kakayahan kong kontrolin ang espasyo ang transportation formation sa pagpapatal sa kalaban ko kahit na madurage na ng kalaban ko ang Jade Token niya.
Nagningning ang mga mata ni Alvin nang maisip niya ito. Bagamat wala pa siyang pagkakataong subukan ang kanyang teorya, naisip niyang posible para sa kanya na gawin ang ganoong bagay. Pagkatapos makabalik sa kani-kanilang mga upuan ang mga kalahok, ikinumpas ni Zukay ang kanyang kamay. Nang lumitaw ang 10 pangalan sa hangin, sinabi niya, ang 10 napili na ang pangalan, humakbang kayo pasulong at pumasok sa battle ring upang harapin ang mga kalaban na napili para sa inyo. Kasunod nito, 5 sa 10 kalahok na pinangalanan ang nagtungo sa mga battle ring ayon dito. Bagamat hindi pamilyar si Alvin sa 10 kalahok, hindi ibig sabihin nito na hindi rin sila pamilyar sa iba pang mga kalahok. Di nagtagal, nagsimulang mag-usap ang mga tao. Si Felipe yan, di ba? Nabalitaan kong siya ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa Heaven Grade Profound Dream Sect ng Pavilion Shaft Heaven. Noong una, karamihan sa mga tao ay hindi sigurado kung ang kalahok ay si Felipe mula sa Profound Dream Sect o isang taong kapareho nila ng pangalan. Di nagtagal, naalala nilang iisa lang pala si Felipe sa mga kalahok. Dahil dito, nagsimulang makatanggap ng maraming atensyon si Felipe. Si Felipe. Sikat ba siya? Bulong ni Sydney sa sarili. Siyempre naman. Same time na sinabi ni Chanyo, na nakaupo sa tabi ni Sydney, si Felipe ay isang disipulo ng Pavilion Shaft Heaven's Profound Dream Sect. Dalubhasa siya sa mga ilusyonaryong pamamaraan, at naiintindihan niya ang batas ng kadiliman. Hindi pa siya natatalo sa sinumang higit sa 2,000 taong gulang na Pavilion Shaft Heaven. Nakapatay na siya ng isang 3-star God of War bago pa man iniisip ng maraming tao na kasing lakas siya ng isang 4-star God of War. Kasing lakas ng isang 4-star God of War. Nagulat si Sydney. Hindi ko inaasahan na ang isang taong sinasabing kasing lakas ng isang 4-star God of War ang unang mapipili para lumaban. Sino kaya ang kalaban niya? Hindi ko pa naririnig ang pangalan ng kalaban niya. Hindi siya kilala o disipulo ng isang makapangyarihang tao na namumuhay ng mag-isa. Sumulyap si Chanyo sa pangalan ng kalaban ni Felipe at umiling. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi siya kapantay ni Felipe. Bagamat malamang na kasing lakas ni Felipe ang isang 4-star God of War, siya ang unang pinili ng Title Temple para lumaban. Naaawa ako sa kalaban niya. Kung narinig na siya ng kalaban ni Felipe, baka wala na siyang lakas ng loob na labanan si Felipe. Kahit hindi siya kilala ng kalaban niya, dapat ay pamilyar na rin siya sa kanya ngayon pagkatapos niya makinig sa mga talakayan sa paligid. Ang pangalan ng kalaban ni Felipe ay Glide. Sa sandaling ito, ang 5 iba pang kalahok ay pumasok sa kani-kanilang mga battle ring upang harapin ang kanilang mga kalaban. Siya si Glide. Talagang nangahas siyang harapin si Felipe. Maraming tao ang nakatuon sa isang binata na nakasuot ng simpleng damit. Mapatla siya, ngunit maliwanag ang kanyang mga mata. Sino si Glide? Hindi ko pa siya naririnig kahit kailan. Ang lakas niya ay dapat na kasing lakas ng isang 2-star God of War kahit papaano. Dapat ay may kumpiyansa siya dahil nangahas siyang pumasok sa battle ring. Hindi naman talaga. May mga taong walang takot kahit nakaharap ang isang nakatakot na kalaban. Bukod pa rito, hindi ito isang death duel. Kailangan lang niyang durugin ang kanyang Jade Token kung pakiramdam niya ay nakataya ang kanyang buhay. Sa palagay ko, pumunta lang siya dahil nakakahiya kung hindi siya pupunta. Sa isa sa mga singsing ng labanan. Walang takot na sinalubong ni Glide, nakakapasok lang sa battle ring, ang mga titig ni Felipe. Ngumisi si Felipe. Ilang galaw sa tingin mo ang kaya mong tiisin bago kita matalo? Walang ekspresyon ang mukha ni Felipe habang walang pakialam na sumagot, susuko ako kung hindi kita matatalo sa 3 galaw. Bagamat hindi nagsalita ng malakas sina Glide at Felipe, maraming tao ang nakarinig sa kanilang pag-uusap. 3 galaw. Nagsimulang magbigay pansin si Alvin kay Glide matapos makinig sa mga salitang ito. Sandali lamang niyang sinulyapan ang binata na nakaabong damit na may maputlang mukha ngunit matingkad na mga mata at makapal na kilay na may tiwala sa sarili. Ang mga taong magsasabi ng mga salitang tulad nito ay alinman sa bulag na mayabang o tunay na makapangyarihan, bulong ni Sydney, na nakaupo sa likuran ni Alvin, sa kanyang sarili. Inakala ng karamihan sa mga taong naruroon na si Glide ay bulag na nagtitiwala sa sarili. Marahil, hindi pa naririnig ni Glide ang nakakatakot na lakas ni Felipe. Hindi ba't halata naman yun?
Kung alam lang niya na si Felipe ay maihahambing sa isang 4-star God of War, hindi niya sana sinabi ang mga salitang yun. Bingi ba siya? Hindi ba niya narinig ang mga usapan sa paligid niya? Kalokohan. Kung bingi siya, paano niya masasagot ang tanong ni Felipe? Sa kabilang banda, mayroong isang maliit na bilang ng mga tao na hindi mabilis humatol. Kahit karamihan sa mga emperador sa langit na walang pakialam ay likas na lumingon kay Glyde matapos nilang marinig ang kanyang mga salita. Nakakatuwang bata ka naman. Samantala, kumunot ang noo ni Felipe nang marinig ang sagot ni Glyde. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at tila bahagyang bumaba ang kanyang kumpiyansa. Tutal, tila may kumpiyansa ang kanyang kalaban na matatalo siya sa pamamagitan ng 3 galaw. Kahit ang isang nangungunang 4-star God of War ay hindi kayang gawin iyon. Nagsimula siyang magtaka kung si Glyde ay may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Habang iniisip ang lahat ng ito, hindi mapakali si Felipe. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Sa halip, sinabi niya, hindi ako makapaghintay na makita kung paano mo ako matatalo sa 3 galaw dahil napakalakas ng iyong loob. Pagkatapos magsalita ni Felipe, ang kanyang celestial origin energy ay biglang bumalot sa kanya na parang itim na hamog. Pagkatapos, bigla itong lumipad na parang bulalakaw patungo kay Glyde. Kasabay nito, nawala na sa paningin niya si Felipe. Ginamit ni Felipe ang kanyang ilusyonaryong pamamaraan. Kahit na gamitin ng mga kalahok ang kanilang banal na kamalayan, hindi pa rin nila mahanap si Felipe. Kung tungkol naman sa mga emperador sa langit, nahihirapan silang hanapin gamit ang kanilang mga mata. Tanging ang mga nakamit na ang pagkadyos ang malinaw na makakakita sa nangyayari. Sa oras na ito, dahan-dahang gumapang papalapit si Felipe kay Glyde. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado at hindi gumagalaw si Glyde, halatang hindi natakot sa paparating na pag-atake mula kay Felipe. Maya-maya, sinabi niya, ang kadiliman ay palaging matatalo ng liwanag. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay sumabog kasabay ng isang nakasisilaw na puting liwanag. Marami sa mga kalahok na may mas mahinang cultivation base ang nakaramdam ng matinding kirot sa kanilang mga mata, dahilan para lubhang magbago ang kanilang mga ekspresyon. 3,474. Ang nakasisilaw na puting liwanag na sumisikat mula sa bahagyang payat na katawan ni Glyde ay bumalot sa buong lugar. Habang kumakalat ang liwanag, tila unti-unting nawawala ng bisa ang atake mula sa batas ng kadiliman. Nang marating niya ito, kalahati na lamang ng puwersa nito ang natitira. Ang ginawa na lang niya ay casual na iwinagayway ang puting liwanag na espada sa kanyang kamay upang paalisan ang atake. Isang galaw, walang pakialam na sabi ni Glyde. Kasabay nito, patuloy na tumitindi ang nakapapasong puting liwanag. Ito ang batas ng lalim ng teritoryo ng liwanag. Hindi lang iyon. Hindi kasama ang elementary profundity, ito ay pinagsama sa kahit 2 pang lalim. Napansin ng ilang mapagmasid na kalahok na ang pag-atake ni Glyde gamit ang territory profundity ay pambihira at ito ay pinagsama sa 2 pang lalim mula sa batas ng liwanag. Samantala, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, ang figure ni Felipe ay nagsimulang lumitaw sa nakasisilaw na puting liwanag. Sa sandaling ito, sumigaw si Felipe, teritoryo ng kadiliman. Kasabay nito, tila bumabagsak ang kadiliman sa battle ring. Sa kasalukuyan, ang nakapapasong liwanag at ang nagyayelong kadiliman ay naglalaban sa loob ng battle ring. Patuloy silang nagtutulakan, nagpupumilit para sa pangangibabaw. 2 galaw. Humakbang pasulong si Glyde bago muling sumikat ang puting liwanag. Kasunod nito, 3 pares ng pakpak ang sumibol sa kanyang likod. Ang mga pakpak ay kahawig ng mga nakalarawan sa mga anghel sa lupa. Ikinumpas ni Glyde ang kanyang mga pakpak at pumailanglang. Hindi siya lumipad pataas at lumutang lamang malapit sa lupa. Nakatitig siya kay Felipe ng may lamig habang itinataas ang kanyang kanang kamay at iwinawagayway ito pababa. Isang puting sable na parang gasuklay ang biglang lumitaw at tumama kay Felipe. Hindi natakot si Felipe. Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, biglang lumitaw ang isang itim na gulong na may diametrong 10, na humaharang sa puting sable na parang gasuklay. Boom! Nagbanggaan ang kapangyarihan ng liwanag at dilim.
Patuloy na nagpupumiglas ang dilim at liwanag sa loob ng labanan. Isa itong kahangahangang tanawin. Makikita lamang ang anyo ng dalawang kalaban pagkatapos humupa ang lahat. Matatapos ito pagkatapos ng ikatlong galaw, muling sabi ni Glide bago siya biglang yumuko at pumulupot na parang bola bago siya binalot ng 3 pares ng pakpak. Nang bumagsak siya sa lupa, nagningning siya ng lalong lumiwanag. Sa oras na ito, ramdam na ramdam ng mga kalahok ang nakakatakot na enerhiyang namumuo sa loob ng battle ring. Hindi ko maaaring hayaang magpatuloy ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Felipe. Naputol ang tali ng kanyang buhok, dahilan para lumipad ang kanyang buhok sa ere sa gitna ng itim na enerhiya. Para silang mga makamandag na ahas. Kasabay nito, lumitaw ang tila baston sa kamay ni Felipe. Para maging tumpak, isa itong tungkod. Isa itong Emperor Grade Celestial Weapon na may kaluluwa. Bumulong ng same time si Felipe, tinatawag ko ang inyong mga pangalan, mga kapatid ko sa dilim. Ipaglaban ninyo ako. Kasunod nito, bumulong si Felipe ng sunod-sunod na hindi maintindihang mga salita. Ang tanging mga taong nakakaintindi sa kanyang mga salita ay iyong mga nakaintindi rin sa batas ng kadiliman. Boom! Kumabog ang hangin sa itaas ng ulo ni Felipe bago umalangaw-ngaw ang tunog ng pagsabog. Kasunod nito, isang luha ang lumitaw sa espasyo bago ito naging isang sinaunang tarangkahang bato. Maraming figure, malalaki at maliliit, ang makikitang lumalabas mula sa tarangkahang bato sa sandaling ito. Lahat sila ay nabuo ng isang uri ng madilim na enerhiya at ang kanilang mga mata ay kumikislap na pula dahil sa pagkauhaw sa dugo. Ito ang summoning DPT mula sa batas ng kadiliman. Matapos maunawaan ang summoning profundity mula sa batas ng kadiliman, maaaring ipatawag ng isang tao ang mga makapangyarihang nilalang mula sa madilim na bahagi pagkatapos niyang bigkasan ang ilang sinaunang oras ayon. Ang mga hindi maintindihang salitang iyon kanina ay malamang mga sinaunang oras ayon, tama ba? Sa tingin ko. Sa pagkakataong ito, iwinawawiway ni Felipe ang tungkod na nasa kanyang kamay. Maya-maya pa, lumitaw ang isang pulang-pulang figure na humahagalpak ng tawa ng may masamang hangarin. Iyan ang Netherblood, ang kaluluwa ng Emperor Grade Celestial Weapon ni Felipe. Marami sa mga kalahok ang nakilala ang sandata at kaluluwa ni Felipe. Si Chanyo, na nakaupo sa likuran ni Alvin, ay same time na nagsabi, nabalitaan kong ang kaluluwa ng celestial weapon ni Felipe ay isang blood spirit na personal na nakuha ni Heavenly Emperor Jabari ng Pavilion Shaft Heaven sa Land of the Dead, na isa rin sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Ito ay tinatawag na Netherblood. Tila, ipinagpalit ng Patriarch ng Profound Dream Sect ang blood spirit para i-customize ang armas ni Felipe. Tutal, si Meng Fangwei ay ang minamahal na apo sa tuhod ng Patriarch ng Profound Dream Sect. Sa paliwanag ni Chanyo, nalaman ni Alvin at ng iba pa na ang kaluluwa ng Emperor Grade Celestial Weapon ni Felipe ay isang blood spirit na nabihag ni Jabari, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, sa Land of the Dead, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Imposibleng isa itong ordinaryong blood spirit. Bukod sa mga banal na artifact, wala nang ibang armas na makakatapat dito. Sa katunayan, kahit ang mga banal na artifact na walang kaluluwa ay hindi makakatapat dito. Sabi ni Chanyo habang matamang nakatitig sa tungkod na nasa kamay ni Felipe. Ang mga nakakaalam ng espesyal na sandata ni Felipe ay matamang nakatitig din dito. Anong ginagawa niya? Sa sandaling ito, maraming kalahok ang hindi mapakali at hindi mapakali habang patuloy silang nanunood kay Felipe na gumamit ng summoning profundity ng batas ng kadiliman. Nakikita nilang may ginagawa siyang nakakatakot at masalimuot habang pinapanood nila ang paglitaw ng espiritu ng dugo bago ito naging hindi mabilang na sinag ng liwanag na tumama sa mga katawan ng mga nilalang na tinawag niya mula sa madilim na bahagi. Kasunod nito, isang mahinang pulang translucent na kalasag ang lumitaw sa mga katawan ng mga nilalang. Agad na naramdaman ang pagkauhaw sa dugo sa hangin. Umungol at sumisikip ang mga nilalang kasabay ng mapang-uyam na hajijek ng espiritu ng dugo. Lahat sila ay naglakad patungo kay Glide na nakabaluktot pa rin sa lupa, natatakpan ng kanyang mga pakpak.
Sa galaw na ito, madaling mapapatay ni Felipe ang isang 4-star God of War. Kung kakayanin ni Glide ang galaw na ito, walang duda na kasing lakas pa rin siya ng isang 5-star God of War. Ito ang isa sa mga pambihirang pagkakataon kung saan mukhang seryoso si Sydney. Ang mga manunood na karaniwang maingay ay natahimik din sa sandaling ito. Lahat ay nakatitig sa eksena sa harap nila ng may matinding atensyon. Bang! Sinalakay ng mga maitim na nilalang si Glide na nakabaluktot pa rin na parang bola sa lupa. Sunod-sunod na hampas ang Damapo sa kanyang mga pakpak. Gayunpaman, nanatili silang malinis. Habang patuloy na umuulan ang mga suntok, biglang umalangaw-ngaw ang walang pakialam na boses ni Glide. Kinikiliti mo ba ako gamit ang mga ataking ito? Nang marinig ito, agad na namutla si Felipe nang sumigaw siya, Netherblood, sumani ba? Biglang tumigil sa pag-atake ang mga nilalang. Tila hinayla silang lahat ng transparent na pulang kalasag na bumabalot sa kanila. Nagsimula silang magsama-sama hanggang sa maging parang isang humanoid na nilalang na kasing laki ng burol na may nakakatakot na aura. Kung pag-uusapan ang lakas ng opens iba, ang aking blood spirit amalgamation ay katumbas ng isang triple fused profundity, tinitigan ni Felipe si Glide na nakakulot pa rin sa lupa at mahinahong sinabi, ngayon, magpapatuloy ka pa ba sa pagtatago o lalabas para harapin ang aking atake? Sa tingin mo ba nagtatago ako? Sagot ni Glide. Iba ang dating ng boses niya kumpara dati. Medyo magaspang na ngayon. Kasunod nito, ang 3 pares ng pakpak ay bumukas, inilantad si Glide na nababalutan ng gininto ang liwanag. Kasama ng puting liwanag, siya ay nagmukhang banal. Bago ang liwanag, ang dilim ay maglalaho. Habang nagsasalita si Glide, 2 sinag ng liwanag ang lumabas at nagsanib puwersa bilang isang napakalaking figurang humanoid na nakasuot ng puti at gininto ang baluti. Hawak nito ang isang malaking martilyo. Kasabay nito, isang martilyo ang lumitaw din sa kamay ni Glide. Kamukhang kamukha ito ng martilyo sa kamay ng higanteng figure. Ignorante. Malamig na kumislap ang mga mata ni Felipe habang walang emosyong sinasabi niya, Netherblood, punitin mo siya. Ang malaking maitim na figure ay humakbang papalapit kay Glide na may hawak na mahabang sibat. Ang dulo ng sibat ay kumikinang na pula na parang dugo. Tila ito ay hinulma sa impyerno at umani ng hindi mabilang na buhay. 3 galaw, sabi ni Glide. Iwi na siwas ng higanteng nakabaluti ang martilyo nito, dahilan para magyelo ang hangin. Kasunod nito, nayanig ang kawalan kasabay ng isang nakabibinging pagsabog na umalingaw-ngaw sa hangin. 3,475. Pagkatapos ng nakabibinging pagsabog, ang higanteng martilyo ay nagsimulang kumislap na may nakasisilaw na liwanag na hindi naiiba sa nagliliyab na araw. Itinaboy ng liwanag ang kadiliman, sinira ang lahat ng nasa daanan nito. Nang sumikat ito sa mababangges na nilalang na sumusugod patungo kay Glide na pinalakas ng espiritu ng dugo, ang mga nilalang ay nagpakawala ng isang takot na sigaw. Kasunod nito, isang haligi ng pulang liwanag ang sumikat sa kalangitan. Iniwan ng Netherblood ang mga nilalang na ginagamit nito bilang mga sisidlan, at bumalik sa Emperor-grade celestial staff na nasa kamay ni Felipe. Natulala pa rin si Felipe nang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga ang paos na boses ng Netherblood, Dirigin mo ang Jade Token at umalis ka na. Kung hindi, kahit hindi ka mamatay, malubha ang iyong masasaktan. Kasabay nito, isang marangal na boses na hindi pumapayag sa anumang argumento ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Felipe. Durugin mo ang Jade Token. Hindi nagulat si Felipe nang marinig niya ang babala ng Netherblood at medyo nag-alangan siyang gawin ang iminungkahi nito. Gayunpaman, nang marinig niya ang pangalawang boses, hindi siya nag-atubili at dali-daling dinurog ang kanyang Jade Token. Sa sandaling nawala si Felipe mula sa battle ring, ang higanteng martilyo ay bumagsak sa lugar kung saan siya nakatayo kanina, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng lupa. Bang! Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang sumilip sa battle ring, bumagsak sa light barrier. Nanginig ang harang ng liwanag, at hindi nagtagal ay nagsimulang mabuo ang mga bitek dito. Nang makita ito, ang ekspresyon ni Felipe, na kalalabas lang ng battle ring, ay lubhang nagbago. Napakalakas niya.
Hindi ko sana hihilingin sa iyo na durugan ang Jade token mo kung kaya mo namang tiisin ang ataking iyon. Sabi ng Netherblood sa Emperor Grade Celestial Staff sa nanginginig na boses. Pagkatapos, buong kumpiyansa nitong sinabi, kung hindi ako sapat na mabilis, nalinis na sana ako ng kanyang light energy. Siguradong kasing lakas siya ng isang 5-star God of War. Kung hindi ako nanghina matapos maging kaluluwa ng iyong armas, hindi ko na siya kailangang katakutin. Ang Netherblood ay kabilang sa Blood Spirit Clan sa Land of the Dead, na isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Ito ay napakalakas. Ang lakas nito ay maihahambing sa isang 6-star God of War. Kung ito ay ibang tao maliban kay Jabari, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, hindi ito sana nabihag at nadala palabas ng Land of Dead upang maging kaluluwa ng isang celestial weapon. Isang 5-star God of War. Hindi nagduda si Felipe sa mga salita ni Netherblood. Bukod dito, alam niyang ang lakas ng Netherblood ay maihahambing sa isang 6-star God of War bago naging kaluluwa ng kanyang sandata. Ayon sa kanyang lolo, kinailangan nilang supulan ang cultivation base ng Netherblood dahil hindi siya sapat na makapangyarihan para mapasakop sa kanya ang Netherblood. Dahil dito, hiniling ng kanyang lolo kay Jabari na supulan ang lakas ng Netherblood sa lakas ng isang 3-star God of War. Gayon din, nagulat din ang mga tao sa ipinakitang ito. Huminga sila ng malalim nang makita nila ang magaan na kalasag na malapit ng mabasag sa hindi makapaniwala. Siguradong kasing lakas siya ng isang 5-star God of War kahit papaano. Sus Mariosep. Ano na ang iniisip ng Title Temple? Simula pa lamang ito, ngunit nakapaghanda na sila para sa mga may lakas na maihahambing sa 4 at 5-star Gods of War para lumaban. Parang nananaginip ako. Kailan pa naging karaniwan ang mga taong wala pang 1,000 taong gulang na may lakas na parang 4 o 5-star Gods of War? Nagsaayos sila ng labanan sa pagitan ng mga may lakas na maihahambing sa 4 at 5-star Gods of War. Sinasadya ba nilang mag-udyok ng kaguluhan? Sa kabilang banda, ang mga emperador sa langit ng iba't ibang kaharian ng Devata ay nagulat din. Nagulat at nawalan din ng malay ang mga nakatataas mula sa mga sangay ng Title Temple. Alam nila ang lakas ni Felipe, ngunit hindi nila alam na ganoon kalakas si Glide. Kung hindi sana nila siya unang inayos para lumaban. Karaniwan, ang ganitong uri ng labanan sa pagitan ng dalawang malalakas na kalahok ay nangyayari lamang sa ika-5 round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses kung saan ang mga kalahok ay naglaban para sa isang pwesto sa top 30. Hindi inaasahan na sa unang batch ng mga labanan sa ika-4 na round ay mayroon ng labanan sa pagitan ng mga kalahok na may lakas na maihahambing sa 4-star at 5-star Gods of War. Inakala namin na si Glide ay may lakas na maihahambing sa isang 2-star God of War. Sino ang mag-aakala na siya ay kasing lakas ng isang 5-star God of War? Saan nanggaling si Glide? Walang nakakaalam. Ang alam lang natin ay nagmula siya sa walang hanggang langit. Noong una, akala ko ang Title Temple ay pinaglalaban ni Glide si Felipe dahil naunawaan niya ang batas ng liwanag na kabaligtaran ng batas ng kadiliman na naunawaan ni Felipe. Walang nag-akala na matatalo niya si Felipe. Akala ng lahat ay magiging tauntungan lamang siya para kay Felipe. Sino ang mag-aakala na mayroon siyang lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War at talagang nagawa niyang talunin si Felipe sa pamamagitan ng 3 galaw? Ang mga laban sa ika-4 na round ay inayos ng Title Temple. Nang italaga nila si Glide upang labanan si Felipe, walang umasa na mananalo si Glide. Ang kinalabasan ay ikinagulat ng lahat ng naroon. Maging si Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, ay nagulat. Nabawi lamang niya ang kanyang katinoan nang makita niyang malapit ng mabasag ang light barrier na itinayo niya sa paligid ng battle ring. Swoosh! Itinaas ni Zukay ang kanyang kamay bago bumagsak mula sa langit ang isang malaking palad na parang kamay na nananakit ng lamok, upang pawiin ang enerhiya ni Glide na nagdudulot ng kaguluhan sa battle ring. At kaya, nakamit ni Glide ang kanyang unang panalo sa pamamagitan ng pagtalo kay Felipe na kasing lakas ng isang 4-star God of War. Habang nagbubulungan ang mga batang henyo, palihim silang nakatingin sa Heavenly Emperor ng Boundless Heaven.
Pagkatapos ng araw na ito, naniniwala ako kakaunti na lang ang mga taong hindi makakakilala kay Glide. Si Glide ay mula sa walang hangganang langit, tama ba? Iniisip ko kung kilala siya ng Heavenly Emperor of the Boundless Heaven. Ang emperador ng langit ng walang hangganang langit ay ang lolo sa ina ng Palace Master ng Heavenly Pool Palace, isang puwersang nasa antas langit sa walang hangganang langit na minsang sinalihan ni Alvin. Bukod dito, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace ay naging masungit kay Alvin hanggang sa matuklasan niya na si Alvin ang tanging tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Pagkatapos noon, tinalikuran niya ang lahat ng pag-iisip na saktan si Alvin at naging magalang kay Alvin. Ngumiti ng mapait ang emperador ng langit ng walang hangganang langit nang tanungin siya ng isa sa kanyang mga kasamahan kung pamilyar ba siya kay Glide. Sabi niya, hindi ko siya kilala. Dumating siya dala ang templo ng titulo ng walang hangganang langit. Tumango ang kabilang panig. Dahil hindi mo siya kilala, malamang na isa siyang disipulo ng isang ekspertong naninirahan sa liblib na lugar sa walang hanggang langit. Marahil. Naisip din ng emperador ng langit na walang hanggan. Kung si Glide ay mula sa isa sa mga puwersa sa walang hanggan na langit, imposibleng hindi niya narinig ang tungkol kay Glide. Kung nakilala niya si Glide noon, lalaban sana siya para tanggapin si Glide bilang isang disipulo. Para kay Glide, handa niyang isantabi ang kanyang pagmamalaki bilang isang emperador ng langit. Sa katunayan, hindi lubusang itinanggi ng emperador ng langit ng walang hangganang langit ang ideya na tanggapin si Zhong Guiyi bilang isang disipulo. Kalaunan, hindi na siya nakapagpigil at nagpadala ng mensahe kay Glide sa pamamagitan ng voice transmission. Glide, ako ang emperador ng langit ng walang hangganang langit. Gusto kitang tanggapin bilang aking disipulo. Sumasang-ayon ka ba? Hindi na hinintay ang sagot ni Glide, at muling sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, kung sasama ka sa akin, hindi mo na kailangang magpigil pa kapag nasa Boundless Heaven ka na. Magagawa mo ang gusto mo, at walang sino man ang maglalakas loob na saktan ka. Sa kanyang palagay, tiyak na natuwa si Glide na makatanggap ng ganitong mensahe mula sa isang emperador sa langit. Sa kasamaang palad, taliwas sa kanyang inaasahan, sinulyapan siya ni Glide ng walang pakialam bago sinabing, isantabi mo na ang katotohanang mayroon na akong Panginoon, hindi ka kwalipikadong maging Panginoon ko. Ang emperador ng langit ng walang hangganang langit, na hindi inaasahan ang ganoong tugon, ay labis na nagulat na nakalimutan na niyang magalit. Nang sa wakas ay bumalik na sa kanyang katinoan, sinabi niya ng may ungol, Brat, napakayabang mo talaga. Sino ang iyong Panginoon? Sa tingin mo ba ay mas malakas siya kaysa sa akin? Nanatiling walang pakialam si Glide nang harapin niya ang galit na emperador ng langit na walang hanggan. Bakit? Gusto mo bang labanan ang aking Panginoon? Bueno, kailangan nating tingnan kung maglalakas loob siyang tanggapin ang hamon ko, mahinang sabi ng Heavenly Emperor of Boundless Heaven. Sigurado ka ba? Kung oo, hihilingin ko sa aking Panginoon na pumunta sa palasyo ng walang hangganang langit pagbalik ko, sagot ni Glide, halatang natutuwa. Sa oras na ito, ang emperador ng langit ng walang hangganang langit na kumalma na ay sa wakas ay nakaramdam ng isang bagay na mali. Nagtanong siya, sino ang iyong Panginoon? Hindi mo siya makilala kahit sabihin ko pa sa iyo ang pangalan niya. Ang kailangan mo lang malaman ay mas malakas siya kaysa sa mga Heavenly Emperor. Nakamit na niya ang pagiging Diyos ilang siglo na ang nakalilipas. Isang Diyos. Ang kanyang Panginoon ay isang Diyos na naninirahan sa walang hanggang langit. Ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven ay natakot ng husto at gulat nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi pinansin ni Glide ang reaksyon ng emperador ng langit na walang hanggan at lumipad pabalik sa kanyang upuan. Nang lumipad siya lampas kay Alvin, sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, marami kang pinag-usapan tungkol sa aking nakatatandang kapatid na babae, at mataas ang kanyang pagtingin sa iyo. Umaasa ako na hindi mo ako bibiguin sa iyong pagganap noong labanan ng mga henyo. Nagulat si Alvin nang matanggap niya ang voice transmission ni Glide. Nagtatakang tanong niya, sino ang nakatatandang kapatid mo? Sumagot si Glide, Yana. 3,476. Yana. Nagulat si Alvin sa sagot ni Glide.
Paano niya nalaman na ang nakatatandang kapatid na babae ni Glide ay ang kanyang panganay na nakatatandang ate gayong ito ay nasa Heavenly Grade Heavenly Pool pala sa Boundless Heaven? Naisip ni Alvin na si Glide ang kanyang nakababatang kapatid kaya nagtanong siya, tinanggap ka ba ng guro kamakailan lang? Matapos itanong, naramdaman ni Alvin na malabong mangyari iyon. Tutal, si Glide ay nagpakita ng lakas na hindi mas mahina kaysa kay Sultan, ang Verdant Prairie Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace. Naiintindihan mo ang pagkakaintindi, sabi ni Glide, bagamat ako ang nakababatang kapatid ni Senior Sister Yana, hindi niya ama ang aking amo. Magkapareho kami ng amo. Alam na ni Alvin na si Yana ay pambihira kahit noon pa. Noong nakaraan, maging ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, na isang 6-star God of War noong panahong iyon, ay nag-aalala sa kanyang lakas. Nangangahulugan ito na kailangan din niya maging kapantay ng isang 6-star God of War noong panahong iyon. Ngayong lumipas na ang napakaraming panahon, walang duda na mas lumakas pa siya. Sinabi ng pangatlong senior sister at pang-anim na senior brother na ang pangalawang senior sister ay umalis na sa Heavenly Pool Palace noong unang panahon. Napaka-misteryoso niya kung nasaan kaya walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nang maalala ni Alvin ang mga sinabi ng kanyang mga nakatatanda, hindi mahirap para sa kanya na malaman na si Yana ay tinanggap bilang isang disipulo ng isang eksperto. Malamang na ang kanyang Panginoon ang dahilan ng kanyang napakalaking pag-unlad. Noong panahong iyon, ang kanyang guro, si Sultan, ay nagulat din sa kanyang lakas. Malamang na kahit si Sultan ay hindi alam na ang kanyang anak na babae ay may isang makapangyarihang Panginoon. Maya-maya, nagtanong si Alvin ng may kuryosidad sa pamamagitan ng voice transmission, sino ang iyong Panginoon? Mabilis na tugon ni Glide. Nakatira ang ating Panginoon sa isang liblib na lugar, kaya naman, hindi mo siya makikilala kahit sabihin ko pa sa iyo ang kanyang pangalan. Ang kailangan mo lang malaman ay isa rin siyang Diyos. Isang Diyos. Bagamat alam ni Alvin na ang isang taong may natatanging mga disipulo tulad ni Yana at Glide ay kailangang maging pambihira, bahagya pa rin siyang nagulat nang marinig niya ang mga salita ni Glide. Lumalabas na ang Panginoon ng kanyang panganay na nakatatandang ate ay isang Diyos. Alvin, bukod sa Exploding Element Celestial Fruit na inilagay ng Title Temple bilang gantimpala, sumali rin ako sa labanan ng mga henyo dahil sa iyo. Prangkang sinabi ni Glide, matatalo kita sa labanan ng mga henyo sa Devata Realms para malaman ng ating nakatatandang kapatid na babae na ako ang pinakamalakas sa kanyang mga nakababatang kapatid. Malalaman niya na ikaw, na madalas niyang pinupuri, ay hindi rin ako kayang tapatan. Base sa mga sinabi ni Glide, malinaw na mahalaga sa kanya ang opinyon ni Yana. Medyo nagulat si Alvin nang sabihin ni Glide na pinuri at mataas ang tingin sa kanya ni Yana. Tutal, 2 beses pa lang niya itong nakilala, at sa parehong pagkakataon, nanatili itong malayo sa kanya. Kaya naman, hindi inaasahan na pupurihin siya nito. Naisip niya sa loob, parang malamig lang sa labas ang panganay na kapatid na babae. Mainit naman talaga sa loob. Sige. Tumanggaw si Alvin bilang tugon sa hamon ni Glide. Hindi siya nag-alala kahit kaunti kahit na ang lakas ni Glide ay kasing lakas ng isang 5-star God of War. Pagkatapos ng labanan ni Glide at Felipe, ang iba pang mga labanan ay tila nakakabagot kung ikukumpara. Bagamat may mga labanan kung saan ang mga kalahok ay nagtataglay ng lakas ng isang 3-star God of War, hindi ito maihahambing kina Felipe at Glide na nagtataglay ng lakas ng isang 4-star at isang 5-star God of War ayon sa pagkakabanggit. Karamihan sa mga tao ay sandaling nanood lamang ng mga labanan bago sila nagpatuloy sa pag-uusap. Nagsimula lamang muling magbigay pansin ang mga tao nang sa wakas ay si Lizardo na ang lumaban. Bagamat sinasabing si Lizardo ay may lakas na maihahambing lamang sa isang 2-star God of War, ang kanyang edad ang nagpahanga sa kanya. Siya, kasama si Alvin, ay mahigit 600 taong gulang lamang, kaya isa siya sa 2 pinakabatang kalahok sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Dahil dito, binigyang pansin siya ng lahat. Tutal, ang mga batang henyo sa ganitong edad ay bihira kahit sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms.
Hindi ko inaasahan na ako ang mauuna sa ating maglalaban, nakangiting sabi ni Lizardo habang inaayos ang kanyang damit bago lumipad patungo sa battle ring na may sinag ng espada sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahil sa kasikatan ni Lizardo, karamihan sa mga tao ay hindi napansin ang kanyang kalaban. Napansin lamang nila ang kanyang kalaban nang pumasok ito sa battle ring. Base sa kanilang mga sinabi, tila sikat din ang kanyang kalaban. Ang kalaban ni Lizardo ay si Pink Storm. Si Pink Storm ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon ng Toobo Clan na nasa antas langit sa Eternal Journey Heaven. Mga 2 dekada na ang nakalilipas, siya ay kasing lakas na ng isang 3-star God of War. Sigurado akong lalo lang siyang lumakas simula noon. Sa tingin ko, si Pink Storm ay isa sa mga mas malakas sa mga may lakas na parang isang 3-star God of War. Hindi ko inaasahan na kakailanganin ni Lizardo na labanan si Pink Storm sa kanyang unang laban. Hindi ba natakot ang Title Temple na magprotesta ang mga tao nang isagawa nila ang labanang ito? Tutal, sigurado akong alam nila ang tungkol sa lakas ni Pink Storm. Mukhang ayaw manalo ng Title Temple kay Lizardo. Hindi talaga patas. Mahigit 6 na raang taong gulang pa lang si Lizardo, pero inayos nila ang laban niya kay Pink Storm. Si Lizardo ay mahigit 6 na raang taong gulang pa lamang ng kaunti at sila ang nag-ayos para sa kanya upang labanan si Pink Storm. Napaka-unfair nito. Bagamat walang pakialam si Lizardo dito, hindi maiwasan ang ilan sa mga batang henyo na makaramdam ng galit para kay Lizardo dahil sa palagay nila ay hindi patas ang Title Temple kay Lizardo. Sa isa sa mga singsing ng labanan, si Pink Storm ay isang matangkad at gwapong binata na may matipunong pangangatawan. Nakasuot siya ng malalangit na asul na damit na may mga palamuting pilak. Pagpasok pa lang ni Lizardo sa battle ring, sinabi niya ng may bahagyang ngiti, "Lizardo, ang tanging kalamangan ko ay ang aking edad. Kung hindi dahil doon, sa palagay ko ay hindi ako makakaramdam ng kumpiyansa na matatalo kita ngayon. Tutal, noong kasing edad mo ako, hindi man lang ako kasing lakas ng isang may titulong Celestial Emperor. Talunin mo ako." Bahagyang ngumiti si Lizardo. "Hindi ganoon kadali ang talunin ako gaya ng iniisip mo. Ganoon ba?" Agad na nagliwanag ang mga mata ni Pink Storm. "Mukhang tiwala ka sa lakas mo. Kung gayon, magkaroon tayo ng maayos at patas na laban. Sige na." Tumanggaw si Lizardo bago siya lumipad sa ere. Ang sinag ng espada sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang tumigas habang ang kanyang damit ay lumilipad sa hangin. Mukha siyang isang ethereal na sword celestial sa sandaling ito. Kumaway sa ere ang mga damit ni Pink Storm at ang kanyang katawan ay nagsimulang magningning na may matinding gininto ang liwanag. Hindi nagtagal at tila tumigas ang gininto ang liwanag at dumapo sa ibabaw ng kanyang balat na parang baluti. Ito ang metal profundity mula sa batas ng metal. Dahil pareho tayong gumagamit ng espada, mag-cruise tayo ng espada ngayon. Bagamat hindi pa nailalabas ni Lizardo ang kanyang celestial weapon, hindi naging mahirap para kay Pink Storm na malaman na gumagamit din pala ng espada si Lizardo. Ikinumpas ni Pink Storm ang kanyang kamay bago lumitaw ang isang kumikinang na espadang esmeralda mula sa ere. Sa isang sulyap pa lang, masasabing kakaiba ito. 3-star God of War. Si Alvin, na nakaupo sa gitna ng mga manunood, ay nakamasid mula sa malayo ng may nanlilisik na mga mata. Si Pink Storm ay tunay ngang isang mahusay na kalaban para kay Lizardo. Bagamat hindi pa nakikita ni Alvin na ibinubuhos ni Lizardo ang lahat ng kanyang lakas, alam niyang hindi pa nakukuha ni Lizardo ang lakas ng isang 4-star God of War. Alam niya ito dahil sinabi ni Lizardo na hindi siya sigurado kung makakarating siya sa top 30. Kung taglay na ni Lizardo ang lakas ng isang 4-star God of War, hindi siya mag-aalala na hindi siya makapasok sa top 30. Tutal, karamihan sa mga may lakas ng isang 4-star God of War ay dapat na madaling makapasok sa top 30, maliban kung may anumang hindi inaasahang pangyayari. Swoosh! 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 Habang nawawala si Alvin sa kanyang mga iniisip, ang tunog ng mga espadang sumisipol sa hangin ang nagpabalik sa kanya sa kanyang katinoan. Inilipat niya ang kanyang tingin pabalik sa battle ring at nakita ang mga figure ni Lizardo at Pink Storm na kumikislap habang ang mga gininto ang sinag ng espada ay sumusulpot patungo kay Lizardo mula sa lahat ng direksyon.
Tanging ang mga may mas mataas na cultivation base lamang ang nakakahuli sa galaw ng dalawang kalahok sa sandaling ito. Habang patuloy na bumabagsak ang mga sinag ng espada, nawala ng lugar si Lizardo para umatras. Malinaw na gustong supulan ni Pinkstorm si Lizardo. Biglang, swoosh! Gumalaw si Lizardo nang umalangaw sa ere ang isang malakas na sigaw ng espada, na nangingibabaw sa mga tunog mula sa hindi mabilang na sinag ng espada. Tila isa siyang higanteng espada sa sandaling ito. Humampas ang higanteng espada, na tila kayang sirain ang lahat ng nasa daanan nito. 3,477. Katulad ng emperador ng langit ng nag-iisang mapang wasak na langit na si Berting, si Lizardo ay dalubhasa sa batas ng pagkawasak. Dahil dito, inanyayahan ni Berting si Lizardo na manatili sa kanya ng ilang panahon upang gabayan siya. Imposible para kay Berting na turuan si Lizardo tulad ng pagtuturo niya kay Alvin. Ang tanging magagawa niya ay tulungan si Lizardo na mas maunawaan ang batas ng pagkawasak. Gayunpaman, bagamat hayagang ibinahagi ni Feng Qing ang kanyang kaalaman tungkol sa batas ng pagkawasak kay Lizardo at sinagot ang marami sa mga tanong na bumabagabag kay Lizardo, dahil sa kahirapan ng batas ng pagkawasak, kinailangan ni Lizardo ng mas maraming oras upang mailapat ang itinuro sa kanya ni Berting. Kaya naman, hindi gaanong bumuti si Lizardo simula nang huling makita siya ni Berting dahil hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mga salita ni Berting. Swoosh! Kahit hindi gaanong bumuti, medyo malakas na si Lizardo. Ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng batas ng pagkawasak ay bumalot sa kanya bago siya naging isang pulang dugong espada. Ang pulang dugong espada ay pumailang lang sa kalangitan, hinampas ang mga sinag ng espada ni Pinkstorm na bumabagsak sa kanya. Hindi nagaksaya ng oras si Lizardo at agad na gumanti matapos malampasan ang unang round ng mga atake ni Pinkstorm. Bahagyang tumango si Alvin na nakaupo sa gitna ng mga manunood. Naningkit ang kanyang mga mata habang bumubulong sa kanyang sarili, wala naman talagang disbentaha si Lizardo. Matapos magpalitan ng ilang suntok sina Lizardo at Pinkstorm, nagsimulang makakuha ng kalamangan si Lizardo. Nang makita ito, isang pambihirang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin. Mukhang malamang na mananalo si Lizardo sa laban na ito. Balik na sa ring ng labanan. Ang dalawa, na parehong nagpakita ng lakas ng isang 3-star God of War, ay tila pantay ang kanilang husay habang patuloy silang nagpapalitan ng suntok. Ang pulang dugong espada at ang ginintoang sinag ng espada ay patuloy na nagbabanggaan. Swoosh! 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 Hindi tumigil ang mga sigaw ng espada. Tuwang-tuwa ang mga tao sa tunggalian sa pagitan ng dalawang sword celestial. Talagang naaayon si Pinkstorm sa kanyang reputasyon. Hindi ko inaasahan na si Pinkstorm ay magkakaroon ng lakas ng isang 3-star God of War. Maraming tao ang nagulat sa lakas ni Pinkstorm. Dati, karamihan sa kanila ay nag-akala na ang kanyang lakas ay pangkaraniwan lamang. Gayunpaman, pinatunayan silang mali ng labanang ito. Gayunpaman, kahit gaano sila nagulat kay Pinkstorm, mas lalo silang nagulat kay Lizardo. Sus Mariosep! Talaga bang mahigit 600 taong gulang pa lang si Lizardo? Napakalakas na niya sa murang edad. Kung magpapatuloy siya sa pag-unlad, maiisip mo ba kung gaano siya kalakas sumusuway sa langit kapag umabot na siya sa 1,000 taong gulang? Sa panahong iyon, malamang maihahambing na siya sa isang 5 o 6-star God of War. Hindi ako maniniwala dito kung hindi ko ito nasaksihan mismo ng sarili kong mga mata. Hindi ko akalain na ang isang taong mahigit 600 taong gulang ay napakalakas pala. Base sa lakas na ipinakita niya sa ngayon, maihahambing siya kay Alvin, ang tanging tunay na disipulo ng maalamat na emperador ng langit na si Berting. Sa katunayan, kaedad ni Alvin si Lizardo, at pareho rin silang magkaibigan. Ang kaibigan ko noong bata pa ako ay mula sa Thousand Tribulation Sword Sect at maayos naman ang kalagayan niya. Bago magsimula ang labanan ng mga henyo, nabanggit niya sina Lizardo at Alvin. Ayon sa kanya, sina Lizardo at Alvin ay nagmula sa iisang mundo at matagal ng matalik na magkaibigan. Pareho silang mga prodigy ng iisang henerasyon. Sina Lizardo at Alvin ay mula sa makamundong kaharian. Kailan pa nagkaroon ng ganitong talento ang mga Ascenders na kayang humamon sa langit?
Habang pinag-uusapan ng mga tao si Lizardo, unti-unting napalitan ang usapan at napasama na rin si Alvin. Maraming tao ang nagulat na ang dalawa ay nagmula sa iisang mundo at mas lalo pang nagulat nang malaman nilang sila ay mga Ascenders. Tutal, bihira lang naman ang mga Ascenders na maging ganito kagaling. Kahit ang mga katutubo ng Devata Realms ay hindi maihahambing sa dalawa. Karamihan sa kanila ay parang nabuhay sila ng walang kabuluhan matapos malaman ang tungkol dito. May ilan din na nakatuklas na si Alvin ay isang Ascender kanina nang sirain ni Bert Ing ang clone ni Linda, ang Heavenly Emperor ng River Luo Heaven. Si Alvin ay nagmula sa parehong makamundong kaharian ni Heavenly Emperor Bert Ing, tama ba? Ibig sabihin nito ay si Lizardo ay nagmula rin sa parehong makamundong kaharian ni Bert Ing. Maraming talentong kayang sumuwi sa langit mula sa Yanhuang Realms at ilan pang ibang realms. Gayunpaman, ngayon lang ako nakarinig ng ganito karaming talento mula sa iisang panahon sa isang ordinaryong realm. Dahil sa usapang ito, maraming tao ang naging mausisa tungkol sa makamundong kaharian na pinagmulan nina Alvin, Bert Ing, at Lizardo. Dahil dito, nararamdaman din ni Alvin ang mga mata ng mga tao na nakatingin sa kanya. Sa oras na ito, si Sydney, na nakaupo sa likuran ni Alvin, ay biglang nagsabi ng nakangiti, malaki ang tsansa ni Lizardo na manalo sa laban na ito. Iyon ay kung ginamit na ni Pinkstorm ang lahat ng kanyang mga panlilinlang at hindi itinatago ang kanyang lakas, sabi ni Chanyo, hindi ko alam kung totoo, pero narinig ko na ang kanyang Emperor Grade Celestial Weapon ay may kaluluwa ng artifact. Ito ay isang regalo mula sa clan leader ng Toobo clan para sa kanyang ika-9 na raang kaarawan. Isang kaluluwang artifact. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Natural niyang alam ang pagkakaiba sa pagitan ng Emperor Grade Celestial Weapons na may mga espiritong kaluluwang artifact at ng mga walang kaluluwang artifact. Magpapadala na sana ng mensahe si Alvin para bigyan ng babala si Lizardo ng hahaha. Si Pinkstorm, na hanggang ngayon ay pinipilit ni Lizardo, ay biglang tumawa ng malakas. Kamangha-mangha. Ang galing nito. Lizardo, talagang hinangaan mo ako. Inaamin kong medyo mas mahina ako kaysa sa iyo. Gayunpaman, ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ang mga Celestial Armas ay may mahalagang papel din. Pagkatapos magsalita ni Pinkstorm, isang berdeng ilaw ang lumabas mula sa kanyang espada bago lumitaw ang isang hindi kilalang halimaw na mukhang masama. Espiritu iyon ng espada. Isa na namang Emperor Grade Celestial Weapon na may kaluluwa ng artifact. Sa sandaling lumitaw ang hindi kilalang halimaw, ang aura ng espada ay tuluyang nagbago, naging mas malakas at mas dominanti. Swoosh! Itinutok ni Pinkstorm ang kanyang espada kay Lizardo. Isang berdeng sinag ng espada ang biglang lumitaw. Nababalutan ito ng kanyang celestial origin energy na pinalakas ng batas ng metal. Sa isang iglap, si Lizardo na may kalamangan ay nahulog sa isang hindi magandang posisyon dahil sa celestial weapon ni Pinkstorm. Napakalakas na sandata sa langit. Malungkot ang ekspresyon ni Lizardo habang nakatingin sa espada ni Pinkstorm. Napangiti siya ng mapait, sa loob-loob ay pinagsisisihan ang pagtanggi sa mabait na kilos mula sa pinuno ng sekta ng Thousand Tribulation Sword Sect. Bago umalis si Lizardo para sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms, balak ng pinuno ng sect ng Thousand Tribulation Sword Sect na ipahiram sa kanya ang kanilang sect guarding sword na naglalaman ng isang makapangyarihang espiritu ng espada. Ito ay isang Emperor Grade Celestial Weapon na ipinamana mula noong panahon na nasa tugatog ang Thousand Tribulation Sword Sect. May chismis na ang Emperor Grade Celestial Weapon ay nakapatay na ng maraming artifact soul ng Emperor Grade Celestial Weapons noon. Para itong sumpa ng lahat ng artifact soul. Samantala, umiling ang mga batang henyo habang pinapanood nila si Lizardo na nahuhulog sa isang hindi magandang sitwasyon. Sigurado akong mananalo si Lizardo. Sino ang mag-aakala na ang Emperor Grade Celestial Weapon ni Pinkstorm ay may kaluluwa ng artifact? Ang isang Emperor Grade Celestial Weapon na walang kaluluwa ng artifact ay hindi kayang tapatan nito. Maging si Alvin ay bahagyang nakasimangot din. Maliban kung gagamitin ni Lizardo ang banal na artifact na natagpuan niya sa labi ng isang realm of gods, imposibleng talunin niya si Pinkstorm.
Natural lang, hindi ilalabas ni Alvin ang banal na artifact. Tutal, ang paglalantad ng banal na artifact ay walang alinlangang magdudulot ng gulo. Marami ang naghahangad ng mga banal na artifact pagkatapos ng lahat. Kahit walang sino man ang may sapat na lakas ng loob na umatake kay Lizardo para sa kanyang banal na artifact sa langit na palasyo ng sinaunang langit, tiyak na matatakot siya sa kanyang paglalakbay pabalik sa langit ng emperador ng Jade. Kahit pa ideklara ni Berting na paprotektahan niya si Lizardo, hindi nito mapipigilan ang mga tao na isugal ang kanilang buhay para makakuha ng isang banal na artifact. Tutal, maliban na lang kung makakasama ni Berting si Lizardo sa lahat ng oras, imposibleng pigilan ang mga tao sa pagtatangkang agawin ang banal na artifact mula kay Lizardo. Bagamat alam ni Alvin na hindi padalos-dalos si Lizardo, hindi niya maiwasang ipaalala kay Lizardo sa pamamagitan ng voice transmission, huwag mong gamitin ang iyong banal na artifact kahit na nangangahulugan ito na kailangan mong sumuko. Medyo nag-aalala siyang baka gamitin ni Lizardo ang banal na artifact dahil sa desperasyon kahit alam na niya ang mas makakabuti. Masyadong nakatutok si Lizardo sa laban niya kay Pinkstorm kaya hindi man lang siya nakasagot kay Alvin. Kaya naman, tumigil si Alvin sa pagpapadala ng mga voice transmission kay Lizardo. Bukod dito, alam niyang narinig ni Lizardo ang kanyang mensahe. Boom! Si Pinkstorm ay tila isang Diyos na may hawak na espada habang ang kanyang katawan ay nagniningning na may nakasisilaw na gininto ang liwanag. Ang berdeng sinag ng espada ay biglang lumaki ng may bahid ng ginto bago ito tumama kay Lizardo. Sa harap ng napakalaking espada, nagmukha siyang nakaliit. Habang tumatalsik ang sinag ng espada, nanginag ang lupa. Maging ang harang sa paligid ng battle ring ay bahagyang nanginag. Lizardo, sumuko ka na, walang pakialam na sabi ni Pinkstorm. Nanindigan si Lizardo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa Maybird gintong sinag ng espada na para bang nasa kawalan siya ng ulirat. Sa isang kisap mata lamang, ang sinag ng espada ay nasa kalagitnaan na ng layo kay Lizardo. Gayunpaman, tila wala talagang balak si Lizardo na umiwas sa atake. Nang makita ito, bahagyang napakunot ang noo kahit si Pinkstorm. Wala naman talaga siyang balak patayin si Lizardo. Gayunpaman, wala siyang magagawa kung tatanggi si Lizardo na sumuko o durugan ang kanyang Jade Token. 3,478. Lizardo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alvin habang nanatiling nakatigil si Lizardo na parang nasa kawalan. Biglang tumayo si Alvin, gusto niyang ilayo si Lizardo sa kapahamakan. Kasabay nito, inakala ng iba na nababaliw na si Lizardo. Paano siya natulala sa ganitong kritikal na sandali? Ang ilan sa kanila ay nagtaka pa nga kung si Pinkstorm ay gumamit ng isang ilusyonaryong pamamaraan. Natural lang na alam ni Pinkstorm na walang kinalaman sa kanya ang kakaibang kilos ni Lizardo. Tutal, hindi naman siya bihasa sa mga ilusyonaryong pamamaraan. Lizardo. Napakunot ang noo ni Pinkstorm habang pinapanood si Lizardo na malapit nang mamatay sa ilalim ng kanyang atake sa espada. Kasabay nito, nagpasya siyang bawiin ang kanyang atake. Bagamat hindi niya lubusang mabawi ang lakas ng kanyang atake at malamang na malubhang makakasakit kay Lizardo ang puwersang iyon, kahit papaano ay hindi mamamatay si Lizardo. Nang akmang papasok na si Alvin at Mama Jiten sa mahalagang sandali, umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang boses ni Berting. Huwag mo siyang guluhin. Nang marinig ang mga salita ng kanyang Panginoon, agad na lumingon si Alvin upang tingnan si Lizardo. Dati, masyado siyang sabik na mapansin ang mapanirang enerhiya na nagngangalit sa katawan ni Lizardo. Para bang unti-unting kumulo ang malamig na tubig. Sa sandaling ito, naiintindihan ko na ngayon, bulong ni Lizardo nang biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Kumislap ang pulang dugong enerhiya sa paligid niya habang isang nakakatakot na mapanirang enerhiya ang kumalat sa kanyang paligid, dahilan para manginig ang harang sa paligid ng battle ring. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Pinkstorm nang maramdaman niyang may mali. Napansin niyang ibang tao na si Lizardo ngayon. Malinaw na mas malakas na si Lizardo kaysa dati. Hindi niya maiwasang manginig nang maramdaman ang enerhiya ni Lizardo. Mayroon ba siyang narating at taglay ang lakas ng isang 4-star God of War ngayon? Biglang lumitaw ang kaisipang ito sa isipan ni Pinkstorm.
Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang 3-star God of War at isang 4-star God of War ay parang langit at lupa kung saan madaling matatalo ng huli ang una. Sana mali ako, naisip ni Pinkstorm sa sarili habang ginagamit ang kanyang Celestial Origin Energy para atakihin si Lizardo ng buong lakas. Nang maramdaman ang pagbabago ni Lizardo, naglaho rin ang kanyang balak na bawiin ang kanyang atake. Boom! Ang gininto ang berdeng liwanag mula sa malaking espada ay mas nakasisilaw kaysa dati, na nagliliwanag sa singsing ng labanan. Tila huli na ang lahat para makatakas si Lizardo ngayon kahit na nakalusot na siya at taglay na ang lakas ng isang 4-star God of War. Sakto ka lang. Casual na inihagis ni Lizardo ang kanyang Celestial Sword. Isang pulang dugong sinag ng espada ang agad na lumitaw at lumaki sa nakababahalang bilis bago ito sumugod patungo sa higanteng espada na may nakakatakot na mapanirang puwersa. Ang kawalan ay umaalon at pumipilipit sa likuran nito na parang malapit na itong mapunit. Ramdam din ng mga batang henyo ang nakakatakot na enerhiya mula sa atake ni Lizardo, at sila ay nalito at nabigla. Paano siya biglang lumakas ng ganito? Pinipigilan ba niya ang kanyang lakas kanina? Parang nakapagsanib na naman siya ng dalawang lalim sa kanyang atake. Kaya siguro tumaas ng husto ang kanyang lakas. Sus Mariosep. Ang atake niya ay tila kapantay ng atake mula sa Emperor Grade Celestial Weapon ni Pinkstorm na may kaluluwang artifact. Gayun din, ang mga emperador sa langit ng iba't ibang Devata realms at mga nakatataas mula sa mga sangay ng Title Temple ay nagulat din. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga habang nakatingin kay Lizardo. Hindi tulad ng karamihan sa mga batang henyo, malinaw nilang nararamdaman na si Lizardo ay hindi kayang talunin si Pinkstorm. Kaya naman, alam nilang hindi niya pinipigilan ang kanyang lakas kanina nang biglang lumakas ang kanyang mapanirang enerhiya. Nakakatakot ang kakayahan ni Lizardo sa pag-intindi. Nang maharap sa sitwasyong nanganganib ang buhay o kamatayan, nagawa niyang mas malalim na maunawaan ang batas ng pagkawasak, na nagresulta sa isang tagumpay. Sabi ng isa sa mga emperador sa langit. At nakamit ang isang tagumpay. Bulalas ng isa sa mga emperador sa langit. Nabalitaan kong si Lizardo ay mula sa Thousand Tribulation Sword Sect sa Jade Emperor Heaven. Sino ang mag-aakala na ang isang napakalaking talento ay lilito pagkatapos ng henyong iyon? Iniisip ko kung kayang hawakan siya ng Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven, buntong hininga ng isa pang Heavenly Emperor habang sumusulyap kay Solfred Alvin, ang Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven. Noong nakaraan, ang Heaven Grade Thousand Tribulation Sword Sect ay mayroong isang henyo na sapat ang lakas upang hamanin si Solfred. Nakalulungkot na kalaunan ay natalo siya at namatay. Ang pangyayaring iyon ang tila simula ng pagbagsak ng Thousand Tribulation Sword Sect. May mga bali-balitang sadyang pinipilit ng Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven ang Thousand Tribulation Sword Sect. Kaya naman, nilisan ng Thousand Tribulation Sword Sect ang Jade Emperor Territory at lumipat sa Darkland Territory kung saan sila umunlad. Sa sandaling ito, ang Emperador ng Langit ng Jade Emperor Heaven, si Solfred Alvin, ay nakaupo kasama ang Emperador ng Langit ng Pavilion Shaft Heaven, si Jabari. Isa siyang disipulo ng Thousand Tribulation Sword Sect. Tanong ni Jabari. Tumango si Solfred. Itinuturing siyang kakaiba sa kasaysayan ng Thousand Tribulation Sword Sect, hindi inaasahan. Matapos ang maraming taon na paghina, nagawa ng Thousand Tribulation Sword Sect na magawa ng isang mahusay na talento. Nararamdaman mo ba ang pressure? Tanong ni Jabari nang may ngiti sa kanyang mukha, ang henyong iyon mula sa Thousand Tribulation Sword Sect ay nagdulot ng malaking pinsala sa iyo noon. Kahit na pinatay mo siya kalaunan, inabot ka pa rin ng ilang daang taon bago tuluyang gumaling mula sa mga pinsalang idinulot niya sa iyo. Walang nakakaalam tungkol sa bagay na ito ng kasing linaw ni Jabari. Ang henyong si Sword Celestial mula sa Thousand Tribulation Sword Sect ay pantay na nakatabla kay Solfred sa kanilang mapangwasak na labanan. Sa huli, nagawa ni Solfred na talunin siya at patayin sa kaunting lamang. Sa katunayan, hindi siya balak patayin ni Solfred Alvin, ngunit sa kritikal na sandaling iyon, wala na siyang kontrol sa mga bagay-bagay. Kung hindi nakakuha ng kaunting kalamangan si Solfred sa oras na iyon, siya sana ang mamamatay.
Dahil sa matinding pinsala, pumasok si Solfred sa pagsasaka ng sarili niyang mga gawain sa loob ng ilang daang taon upang gumaling. Noong panahong wala siya, ginamit ng kanyang pamangkin na si Yang Jian. 3 ay Celestial Emperor, ang kanyang pangalan at inutusan ang mga tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Palace ng Jade Emperor Heaven na salakayin ang Thousand Tribulation Sword Sect, na napilitan ang Thousand Tribulation Sword Sect na tumakas sa teritoryo ng Jade Emperor at lumipat sa teritoryo ng Darkland. Dahil kumilos si Yang Jian sa pangalan ni Solfred Alvin, hindi nang ahas si Yang Jian na lumampas sa inaasahan. Gayunpaman, pinarusahan pa rin siya ni Solfred nang lumabas si Solfred mula sa saradong paglilinang. Noong panahong iyon, plinano ni Solfred nang bitahan ang Thousand Tribulation Sword Sect pabalik sa Jade Emperor territory dahil itinuring niya ang henyong iyon bilang kanyang kaitiwala. Gayunpaman, nang pumunta siya sa Thousand Tribulation Sword Sect at matuklasan na tila mas umuunlad pa sila pagkatapos umalis sa Jade Emperor territory, napagpasyahan niya mas makabubuting iwanan na lang sila at umalis ng walang paabi. Bagamat laganap ang mga chismis tungkol sa pagsugpo niya sa Thousand Tribulation Sword Sect, hindi na siya nag-abalang magpaliwanag. Sa wakas, tila may pag-asa na para sa kanila. Tumanggo si Solfred. Ang kambal na mula sa mga anak ni Gonji at Mosi ng Thousand Tribulation Sword Sect ay maaaring makayanan ako kung mas lalakas sila bago ako maging Diyos. Gayunpaman, hindi nila ako gaanong mapipilit. Si Lizardo naman, sa kabilang banda, ay ibang usapan. Pinapaalala niya sa akin ang taong iyon. Marahil, sandali na lang bago niya ako maabyutin. Base sa mga sinabi niya, malinaw na mataas ang tingin ni Solfred kay Lizardo. Natatakot akong baka susubukan niyang ipaghiganti ang Thousand Tribulation Sword Sect at patalsikin ka sa trono, nakangiting sabi ni Jabari. Wala akong masasabi kung kaya niya talaga yan, taos-pusong sabi ni Solfred nang may ngiti sa kanyang mukha. Sa kabilang panig, hindi naman masama ang kakayahan niya sa pag-intindi. Ngumiti si Berting nang makita niyang tumaas ang antas ng pagkawasak ng batas ni Lizardo matapos ang kanyang tagumpay. Siya ang unang nakapansin nang biglang nawala ng malay si Lizardo. Siya rin ang unang nakaalam na si Lizardo ay nagkaroon ng isang epiphany at nasa bingit na ng isang tagumpay. Kaya naman, pinigilan niya si Alvin sa pakikialam. Base sa ipinakita ni Lizardo, masasabi niyang isinapuso ni Lizardo ang payo niya. Kung hindi, imposibleng matagumpay na mapagsama ni Lizardo ang dalawang lalim ng batas ng pagkawasak sa napakahalagang sandali. Bukod dito, ang paraan ng pagsasama na ginamit ni Lizardo ay ang paraan na itinuro niya kay Lizardo. Masasabing kahit na ibinahagi niya ang kanyang kaalaman kay Lizardo, lahat ay nakasalalay kay Lizardo upang maunawaan ang kanyang mga salita at makamit ang isang tagumpay. Ang tagumpay na ito ay magbibigay sa kanya ng lakas ng isang 4-star God of War. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, madali siyang makakarating sa top 30, naisip ni Berting sa kanyang sarili. Karamihan sa mga batang henyo ay walang kaalam-alam na nagkaroon ng tagumpay si Lizardo at inakala nilang itinatago niya ang kanyang lakas kanina. Gayunpaman, may ilang matatalinong batang henyo na alam na may tagumpay si Lizardo. Dahil sa kaalamang ito, alam nilang matatalo ni Lizardo si Pink Storm. Kasabay nito, muling sumili ang isang ngiti sa mukha ni Alvin habang pinapanood niya ang pagbangga ng pulang dugong espada sa gininto ang berdeng espada. Matagumpay siyang nalagpasan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.